Ka-Express, pinakilala na ang Final 12 ng Gilas Pilipinas para sa laban kontra Guam. At mabilis itong naging usap-usapan dahil sa perfect mix ng continuity, upgraded frontcourt at dagdag na shooting. Kahit wala si Kai Soto at Jamie Malonzo sa lineup para sa window na ito, nananatili si Kai bilang central identity piece ng program dahil sa kanyang role sa long-term system. Para sa mismong matchup, pinalaki ng coaching staff ang spacing and stability sa pamamagitan ng pagpili kay RJ Abarientos bilang extra shooter at kay Quentin Malliora-Brown bilang bagong big man na nagbibigay ng physicality at finishing sa ilalim. Ang pinakamahalagang punto, ito na ang pinakamalakas na bersyon ng Gilas, hindi dahil sa pinakamaraming stars, kundi dahil ito ang may pinakamalakas na continuity. 10 sa mga players ay holdovers mula sa koponang tinalo ang world number 5 Latvia sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Riga. 2 lang ang bagong mukha, kaya ang sistema, rotations at chemistry ay hindi na kailangang tayo muli mula sa simula. Sanay na sila sa isa't isa. Alam na nila ang defensive coverages at hindi na nangangapa sa pacing ng international game. Sa short windows ng FIBA qualifiers, malaking advantage ang familiarity dahil limitado ang practice days at mahalaga ang bawat possession. Sa frontcourt, kahit wala si Kai at posible ring ma-witness na ang huling yugto ng international career ni Japeth Aguilar, hindi bumababa ang level ng Gilas. Sa halip, tumataas pa dahil sina AJ Edu, Carl Tamayo, and QMB ay nagbibigay ng 3-layer versatility, rim protection, mobility, at finishing. Ang blend na ito ay mas athletic kaysa sa previous cycles. Samantala sa backcourt, ang pagpasok ni RJ ay nag-aangat ng shooting range, ball handling, and pick-and-roll threat. Bagay na kritikal sa pag-break ng zone defenses ng Guam. Ang presence niya ay nagbibigay ng bagong dimension sa spacing na hindi palaging available sa nakaraang windows. Overall, nasa pinaka-balanced form ngayon ang Gilas. May shooting, may rim protection, may creators, at higit sa lahat, may established core na may pinagdaanan ng malaking panalo laban sa elite competition. Sa dami ng beses na nag-rebuild ang national team, ngayon lang ulit nagkaroon ng ganitong kombinasyon ng familiarity and upgraded personnel. Ang tanong, mako-convert ba nila ang continuity na ito bilang dominant performance sa Guam window? The pieces are in place. And this time, Gilas enters the floor not just stronger, but wiser. The Final 12 ng Gilas Pilipinas para sa Guam window ay nagbibigay ng pinakamalinaw na larawan ng isang national team na umabot na sa rare level ng stability. Hindi na ito trial and error lineup tulad ng mga nakaraang cycles. Ito ay binubuo ni Japeth Aguilar, RJ Abarientos, Justin Brownlee, AJ Edu, Junmar Fajardo, Quentin Malliora-Brown, Chris Newsom, TJ Perez, Kevin Kimbao, Dwight Ramos, Carl Tamayo, and Scotty Thompson. 12 pangalan na may malinaw na roles, tested chemistry, and shared high-level experience na hindi basta nabubuo sa maikling panahon. Sa analytical perspective, ito ang core na nagdala ng isa sa pinakamalaking upset sa kasaysayan ng Philippine basketball, ang panalo kontra world number 5 Latvia. At dahil halos buong grupo ay holdovers, nababasa agad ang mensahe. Hindi na mag-reset ang Gilas. Ipa-perfect na lang nito ang system. 2 lang ang tunay na bagong piyesa sa rotation, sina RJ Abarientos bilang added shooter and playmaker, and Quentin Malliora-Brown bilang bagong interior presence. Ang natitirang 10 ay pamilyar na sa spacing principles, defensive coverages, and offensive triggers ng programa. Kung i-break down ang Final 12 through a pure systems lens, malinaw ang structure. Ang frontline na binubuo ni Fajardo, Edu, Malliora-Brown, Kimbao, and Tamayo ay nagbibigay ng 5 magkakaibang profiles ng big man. May brute post presence in Junmar Fajardo. May mobile rim protector in AJ Edu. May pure rim runner in QMB. May hybrid stretch playmaker in Kevin Kimbao at may pick and pop mid-range spacing kay Carl Tamayo. Ito ang dahilan kung bakit hindi bumagsak ang structural integrity kahit wala si Kai sa window na ito. Ang versatility ng frontcourt ang nagdadala ng flexibility. Sa wings and guard rotation, malaki ang naidagdag ni RJ Abarientos. Ang Pilipinas ay matagal nang nangangailangan ng high-volume shooter na kayang mag-distort ng zone, mag-punish ng drop coverage, at magbigay ng off-ball gravity. Sa laban kontra Guam, na kilala sa paggamit ng compact defensive sets, malaki ang impact ng ganitong threat. Samantala, sina Dwight Ramos, Chris Newsom, and CJ Perez ay nagdadala ng elite two-way reliability. Sila ang backbone ng perimeter defense
ball movement, and slashing. Kapag pinagtabi mo sila sa IQ and pace control ni Scottie Thompson, nabubuo ang isa sa pinaka-stable na backcourt units na naglaro para sa bansa. At syempre, si Justin Brownlee ang emotional and tactical anchor. Ang kanyang off-ball scoring, late clock creation, at composure sa international pressure ay nagbibigay ng glue sa buong roster. Sa illustration, ang Final 12 ay hindi lamang malakas dahil sa pangalan. Malakas sila dahil sa continuity at system literacy. Hindi sila nagsisimula sa zero. Nagmumula sila sa core na may proven success sa world-level competition. Sa ganitong setup, malinaw kung bakit sinasabing ito ang pinakamalakas at pinakakumpletong gilas ng bagong era. The strength of this Final 12 becomes even clearer when examined through interconnected roles and game flow impact. Each player in the roster does not simply fill a position. They answer a very specific tactical requirement na bahagi ng mas malawak na identity na nabuo simula noong FIBA o QT campaign. Ang continuity na ito ang nagiging true backbone ng Gilas heading into the Guam window dahil hindi lamang sila nagdadala ng individual talent, kundi ng collective habits na hinubog ng international pressure at high-stakes competition. Sa frontcourt, ang kombinasyon ni Junmar Fajardo, AJ Edu, Penton Moyara Brown, Carl Tamayo, and Kevin Kimball ay nagbibigay ng 5-layer versatility na bihira makita sa Southeast Asian region. Sa ball screen coverages, kayang maglaro ni Edu bilang mobile na may malawak na defensive radius. Si QMB naman ay nagbibigay ng vertical spacing na natural na sumasama sa pick and roll setups ng guards. Si Fajardo, kahit mas mabigat ang load sa post, ay nagiging stabilizing force na kayang bumalikok ng depensa at magbigay ng inside gravity habang binibigyang laya ang shooter sa labas. Si Tamayo ay nagdadagdag ng pick and pop reliability at mid-range timing, habang si Kevin Kimball ay nagiging Swiss Army knife, ball mover, secondary creator, and stretch presence na kayang magbukas ng half-court spacing na dati ay problema ng Gilas. Kapag pinalis ang versatile frontline sa backcourt core, mas nagiging malinaw ang system cohesion. Na Dwight Ramos, Chris Newsome, and CJ Perez ay may overlapping strengths sa defense at slashing. Pero iba ang kanilang pacing, decision-making, and situational awareness. Kapag nasa court si Dwight, mas calm and methodical ang sets. Nakabase sa advantage creation at patient reads. Kay Newsome, mas physical ang off-ball movement at mas controlled ang entry execution. Kay CJ, nagiging unpredictable at mabilis ang transition game. Bagay na mahalaga kontra sa team gaya ng Guam na tumatalon sa passing lanes at gusto mag-ambush ng momentum. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ng mundo. Don't forget to like and subscribe.